Sampung haka-haka about sa mata na akala mo totoo. Hi mga idol, ako si Doc Doms, a board-certified ophthalmologist and a retina specialist at pag-usapan natin yan. Pero disclaimer lang, ang video na ito ay for educational purposes lamang at hindi kapalit ng consultation mo sa iyong doktor sa mata. Tara, let's discuss! Marami na tayong napag-usapan about sa grado sa mata, grado sa salamin at iba't ibang sakit sa mata. Pero napansin ko sa comment section na marami pa rin ang naniniwala sa mga maling paniniwala about sa mata na naipasa lang sa atin ng mga nakakatanda sa atin. Ang problema, kapag nananatili tayong naniniwala sa mga maling impormasyon na ito, ay pwedeng maantala ang ating pagpapatingin at pagpapagamot. Kaya pag-usapan natin yung 10 sa ilan sa mga myths o haka-haka about sa paningin at sa mata na hanggang ngayon ay pinaniniwalaan ng mga Pilipino. Number 1, ang pinakamadalas dyan ay nakakataas daw ng grado ng mata ang pagse-cellphone at gadgets. Isa ito sa mga pinaka-common na tinatanong ng mga magulang ng mga bata kong pasyente. Dok, tumaas ata yung grado niya dahil kaka-cellphone niya. Hindi ganun kasimple yon at hindi direktang ang pagse-cellphone ang nagpapataas ng grado ng mga bata. Sa mga matatanda ay okay lang dahil mas fully developed na at stable na ang kanilang mga paningin. So kahit magbabad sila sa pagse-cellphone ay less likely na makaapekto ito sa paningin at grado ng kanilang mga mata. Pero sa mga bata, dahil nagde-develop pa lang ang kanilang mga paningin, ay merong mga pag-aaral na ang exposure sa mga malalapitang gawain na matagal at kulang sa outside activities tulad ng pagpapaaraw ay na-associate sa mas mabilis na pagtaas ng kanilang mga grado. So hindi yung cellphone talaga, kundi yung mga near activities or malapitang gawain at isa lamang dyan ang pagse-cellphone. Kaya siguraduhin na hindi sila masyadong nabababad sa mga near activities at hayaan nyo silang maglaro sa labas at masikatan ng araw. Para sa mga matatanda naman, kahit hindi ito nakakataas ng grado, ay pwede itong mag-cause ng mabilis na pagkapagod at pagtuyo ng mata. Kaya iwasan na rin ang matagalan at exposure sa pagse-cellphone. Number 2, nakakabulag ang pagbabasa sa dilim. Mula bata pa lang ako ay pinagbabawalan na akong magbasa or tumingin sa mga madidilim na lugar. Pero wala pang pag-aaral na ang pagbabasa sa madidilim na lugar ay nakakasira ng ating mga paningin. Lalong-lalo na hindi ito makakabulag. Kaya lang, dahil sa madilim ito ay mas nahihirapan mag-focus ang ating mga mata, kaya magkukos ito ng mas mabilis na pagkapagod nito. Na bukod sa pagsakit ng mata ay pwede ring mag-lead sa pagsakit ng ulo. Kaya kung magbabasa ka ay mas mainam kung meron itong tamang ilaw para hindi mapagod ng mabilis ang iyong mga mata. Number 3, makakapagpalinaw ng mata ang pagkain ng carrots. Isa pa to sa pinakasikat na pinaniniwalaan about sa mata. Totoo naman na ang carrots ay mayaman sa vitamin A na kailangan ng ating mga mata. Pero hindi ito magpapalinaw ng paningin, magtatanggal ng grado ng mata mo o di kaya magpapagaling ng mga iba't ibang sakit sa mata. Ito ay para lamang sa magandang function ng mga healthy cells ng iyong mga mata. Pero tulad ng ibang vitamins, tulad ng vitamin C, na kahit nagpapataas ng resistensya ng ating mga katawan, ay hindi nito kayang pigilan na magkaroon ng sakit ang inyong mga katawan. At kapag kulang naman ang vitamin A mo sa katawan, ay pwede ka rin magkaroon ng ibang sakit sa mata. Kaya kahit marami ka kumain ng carrots, ay hindi nito matatanggal ang iyong grado sa mata o di kaya ay papalinawin ito. Number 4, may pasma sa mata. Hindi lang sa mata naniniwala na may pasma ang mga Pilipino. Iniiwasan nilang mabasa ang kanilang mga mata or maligo kapag pagod ang kanilang mga mata. Pero wala talagang medical term ang pasma at hindi po ito talaga kilala worldwide. Pero nauugnay kasi nila ito na kapag tapos nilang maligo ay feeling nila mas napagod ang kanilang mga mata, namumula or di kaya nagluluha. Pero meron talagang totoong medical term sa mga yan kung inyong ipapa-check up.
kailangan masuri talaga para malaman kung ano ang dahilan ng mga simptomas nyo sa mata at hindi ito dahil sa pasma. Pwedeng dry eyes, allergy, infection, o kaya eye strain, pero hindi ito dahil sa pasma. Kaya kung paulit-ulit mong nararamdaman yung mga simptomas na ito, ay huwag mong isiping dahil sa pasma ito, kundi ipatingin mo ito sa iyong ophthalmologist. Number 5, nakakahawa ang sore eyes kapag nagkatitigan kayo. Ito ay madalas kong marinig, kaya nung bata ako, hindi ako tumitingin sa mga taong may sore eyes. Tama naman na nakakahawa at mabilis makahawa ang may sore eyes, lalo na kung ito ay dahil sa infeksyon. Pero hindi ito nakakahawa sa pagtitig or eye contact lamang. Kailangan merong contact. Kumbaga, na ihawak ang isang bagay tulad ng kamay sa iyong mga mata na may infeksyon at naipasa ito sa iba. Kunwari, hinawakan ang mata na may sore eyes, humawak sa doorknob, at may humawak sa doorknob at nakamot niya or nakusot niya ang kanyang mata, ay mahahawa siya ng virus or bacteria na galing sa sore eyes. Kaya ang pinaka-importante ay ang hand hygiene para hindi ito maikalat pa sa ibang tao. Panatilihing maghugas ng kamay lalo na kung mahahawakan ang inyong mga mata. At huwag kayong gumamit ng mga personal na gamit ng ibang tao na dumidikit sa inyong mga mata. Number 6, nakakasira ng mata ang panonood ng malapitan sa TV. Madami sa mga myths na dinidiscuss natin ngayon ay alam ko na at pinaniniwalaan ko na bata pa lamang ako. At isa yun doon dahil lagi ako sinisita ng aking mga magulang kapag masyado akong malapit na nanonood sa TV. Again, wala pang ebidensya na ang panonood ng malapit sa TV ay pwedeng makasira ng iyong mga mata. Pero kung mapansin mo na ang isang bata ay gustong malapit talaga manood sa TV, ay maaaring senyales ito na malabo na ang kanyang paningin. Kaya sa halip na pagalitan ang mga bata, ay mas maigi na ipasuri ito sa mga ophthalmologist para malaman kung may ibang problema na ang kanilang mga mata. Napaka-importante pa naman na mag-develop ng maayos ang kanilang mga paningin, kaya dapat mahuli kagad kung may problema sila sa kanilang mga paningin. Kaya huwag magdalawang isip na ipatingin kagad sila sa kanilang mga doktor. Number 7, nakakabulag ang pagpupuyat. Marami ring naniniwala na kapag nagpuyat ka ay pwede kang mabulag. Pero hindi po ito totoo. Pero ang pagpupuyat ay pwedeng mag-lead sa mabilis na pagkapagod ng mata or eye strain, mabilis na pagkairita nito, dry eyes, na pwedeng mag-cause ng pagluluha at pamumula nito, panginginig ng talukap or eyelid twitching, pansamantalang paglabo ng paningin at pagsakit ng ulo. Pero hindi naman ito magli-lead sa pagkabulag. Gayunpaman, ang masarap na tulog ay makakatulong sa magandang kalusugan ng buong katawan pati na rin ng mata. Kaya kahit hindi ito nakakabulag, ay dapat hindi mo ito ginagawa. Number 8, kapag uminom ka ng vitamins tulad ng lutein, zeaxanthin at vitamin A, ay hindi ka na magkakasakit sa mata. Isa ito sa maling paniniwala na gusto nating klaruhin. Totoo, may mga vitamins at minerals na importante para sa ating mga mata tulad ng vitamins A, C, E, lutein, zeaxanthin, zinc at omega-3 fatty acid. Pero tulad ng pagkain ng carrots na rich in vitamin A ay hindi nito kayang palinawin or tanggalin yung mga sakit sa mata. At kadalasan ay kaya natin kainin ang mga ito at sapat itong nakukuha sa pagkain ng mga masusustansyang pagkain na hindi na kinakailangan ng supplements para lamang makatulong sa iyong mga mata. Pero may pag-aaral na ang pag-take ng supplement na mayaman sa mga nabanggit kong vitamins ay pwedeng makatulong sa isang sakit sa mata. Ito yung tinatawag na age-related macular degeneration, na ang pag-take ng mga supplements na ito ay kayang pigilan ang pagprogreso or paglala ng sakit na ito. So, hindi ibig sabihin na uminom ka ng supplements na ito ay mawawala na or hindi ka na magkakasakit ng mga iba't ibang sakit sa mata. At hindi ito kapalit ng pagpapakonsulta mo sa iyong mga doktor sa mata ng regular.
Pangsyam, kapag wala kang nararamdaman sa iyong mga mata, ay ibig sabihin healthy na ito. Ito na siguro ang pinakamapanganib na haka-haka na pwede niyong mapaniwalaan. Dahil maraming seryosong sakit sa mata na pwedeng mag-lead sa pagkabulag na walang simptomas or walang mararamdaman sa simula nito. At kapag meron ng simptomas na maramdaman ay too late na at wala nang magagawa. Tulad ng sakit na tinatawag na glaucoma. Ito yung tinatawag na silent thief of sight. Ibig sabihin ay dahan-dahan at tahimik niyang ninanakaw ang inyong mga paningin hanggang sa mapansin nyo na ito at wala na tayong magagawa. Ito ay pwedeng mag-lead sa permanenteng pagkabulag. Isa lamang yan sa mga walang simptomas sa simula na pwedeng mag-lead sa pagkabulag sa huli. Kaya huwag hintayin na may maramdaman or sumakit ang mata or lumabo ito bago kayo magpatingin. Importante ang at least once a year na regular check-up para naa-update kayo, namomonitor at naaagapan kung merong makitang problema sa inyong mga mata. Mahirap na dahil nasa huli ang pagsisisi. At pang-sampu, lahat ng mapupulang mata ay sore eyes na kagad. Kapag namumula ang mata, lagi nating sinasabi, "Oy, sore eyes yan." Pero isa lamang ang sore eyes sa mga pwedeng causes ng pamumula ng mata. Maraming pwedeng dahilan. Ilan dyan ay allergies, irritation, pagdurugo, corneal ulcer, at mga delikadong sakit tulad ng uveitis at glaucoma na pwedeng ngang makabulag. Kaya huwag kayong basta-bastang kayo na lang ang gagamot ng red eyes nyo at magpapatak ng mga anti-redness na mga gamot. Dahil sa dami ng pwedeng mag-cause ng pamumula ng mata ay iba-iba ang gamutan dito. Hindi iisang gamot lamang at kailangan malaman kung ano yung talagang cause dahil yung iba dito ay pwedeng mag-lead sa pagkabulag. Lalo na kung hindi ito maaagapan. So kung ang pamumula ng mata ay may kasamang pananakit, pagkasilaw, at paglabo ng paningin, ay ipacheck nyo kagad ito sa inyong mga ophthalmologist. Kaya mga idols, marami pa rin talaga ang mga haka-haka or myths na pinaniniwalaan nating mga Pilipino about sa paningin at mata. Ang ilan ay naipasa pa sa atin mula pa sa mga unang henerasyon pa. Dahil yung iba dyan ay bata pa lang ako ay naririnig ko na. Pero dahil sa pag-unlad at paglawak ng social media, ay nais nating mabawasan yung paniniwala sa ilan sa mga haka-hakang ito. And hopefully, someday ay wala nang maniniwala sa mga ganitong paniniwala. Kaya sa mga nanonood sa inyo ay importante na magtanong kayo sa mga eksperto at healthcare professionals. Huwag basta-bastang naniniwala sa kung sino-sino at sabi-sabi, lalo na online. Tandaan na ang tamang impormasyon ang pinaka-importante para maprotektahan natin ng maayos ang kalusugan ng ating mga mata. Kung meron pa kayong ibang myths na alam, ay comment nyo below at pwede nating pag-usapan yan. And that's it for today's video. Sana ay may natutunan kayo at mas naintindihan nyo kung paano natin mas mapoprotektahan ang ating mga mata. Kung may mga questions kayo ay comment nyo lang below at baka mapag-usapan na natin yan sa mga susunod na videos. Don't forget to like, subscribe, follow, and hit that notification bell for more medical and eye contents. Ngayon, mas may alam ka na. Again, this is Doc Doms, your idol. See you on our next video at ingatan natin ang ating mga mata.